Good afternoon, ma'am. With Group 8, we'll discuss the Article 14 aggravating circumstances, paragraph 16 to 20. So, paragraph 16, that the act be committed with treachery, alevosía, or what we called betrayal. So, kunwari may dalawang offender, ilagay na lang natin tago na lang natin sa pangalang Coley and Eloy. So, yung dalawang offender is naglabag ng batas. So, which is, for example, si Coley is magnanakaw siya. Tapos si Eloy is sinama lang. So, kumbaga si Eloy is aware siya na magnanakaw si Coley. Pero, wala siyang ginawang move para lang, kumbaga para pigilan si Coley na magnakaw. So, alam ni Eloy or aware siya na magbe-benefit siya kapag hindi niya pinigilan si Coley magnakaw kasi kumbaga magnanakaw ako so magnanakaw si so magkakaroon ako ng benefit, baka magkapera ako, ganyan. So, dumating yung point, for example, na nakulong sila. So, si Eloy, para i-defend niya yung sarili niya, nilaglag niya yung kasama niya. Kumbaga, parang siya yung nag-serve as witness, pero kasi alam niya na yung plan ng kasama niya and wala siyang ginawa na kahit ano para pigilan. Kasi akala niya yung paglalaglag sa kasama niya is magre-result ng hindi pagkakakulong sa kanya. Pero it is possible na bumaba lang yung sentence kasi nagsabi siya ng alam niya, pero hindi yun magiging rason para mapawalang sala sila or mapawalang sala siya. So next po is the paragraph 17. That means be employed or circumstances brought about which add ignominy to the natural effects of the act. So, ignominy means public embarrassment. Gamitin natin yung example sa paragraph 16. Di ba po nakulong sila kasi nagnakaw? Sabihin na nating nagbagong buhay na sila and naghanap na sila ng trabaho. Kaso nga, yun yung hindi sila matanggap sa work na gusto nilang pasukan kasi may record sila na nagnakaw sila dati, and yun yung sinasabi sa kanila na reason kung bakit hindi sila tinatanggap sa work. And normal effect yon kasi may ginawa kang bagay na labag sa batas. Article 18 accomplice. Accomplice are those persons who not being included in Article 17 cooperate in the execution of the offense by previous or simultaneous act. So, ang accomplice ay sila yung mga tumulong sa conspirator or kasabwat, ngunit walang alam sa sabwatang naganap, pero may alam sa krimen na nangyari. For example, si Juan ay may planong patayin si Pedro. Sinaksak ni Juan si Pedro sa katawan, ngunit nakatakas at nakatakbo pa ito palayo kay Juan. Ngunit nakasalubong naman nito si Julio na kasamaan ni Juan, at si Julio ang tumapos sa buhay ni Pedro. So sa senaryong ito, si Julio ay may tuturing na isang accomplice sapagkat hindi siya kasama sa planong pagpatay kay Pedro. Article 14, aggravating circumstances, number 19. That as a means to the commission of a crime, a wall, roof, floor, door, or window will be broken. So, ang ibig sabihin lang naman nito is, kapag yung crime na ginawa mo ay may paninira ng bubong, pintuan, tapos yung mga bintana, napapalala niya yung kaso mo. Example, si Dilima, para makapagnakaw sa isang bahay, sinira niya yung pinto. Tapos, nung paalis na siya, sinira niya ulit yung bintana. Ayun. So, parang mas madadagdagan yung kaso mo kasi nanira ka ng mga ari-arian ng isang tao. Imbis na ang kaso mo pag nanakaw lang, naging damage to property pa. Ayun.
is John C. Gamasa, and I'm reporting that paragraph 20 of Article 14, aggravating circumstances, that the crime can be committed with the aid of persons under 15 years of age. So, ito yung mga offender na idinawit yung mga minors na under 15 years of age. So, na-increase yung kanilang penalty kung ganito. Dahil nga, mataas yung yung vulnerability ng mga 15 years, under 15 years, by means of threatening them, physical harm or mental harm. So, halimbawa, yung mga gang leaders nagre-recruit ng 14 years old upang maging lookout, anything. So, kapag ganun, kapag nagdawit ka, idinawit mo yung bata sa pagkukumit mo ng crime, ma-increase yung penalty mo. Or by means of motor vehicles, airship, or other similar means. So, nag-commit ka ng crime, gumamit ka ng transportation. And kahit pa, halimbawa, yung mga riding in tandem, or mga kidnapping, ginagamit yung mga van, or anything. Like, airships, pag-transport ng mga illegal items. Tulad ni Pablo Escobar. Gumamit siya ng ginagamit niya yung sarili niyang aeroplano para i-transport yung kanyang cocaine sa iba't ibang bansa. So by simple words, sinasabi ng paragraph na ito na ma-increase yung penalty mo kung dinawit mo yung under 15 years of age and paggamit mo ng transportation sa pag-commit ng crime.